You're pathetic. Kapal talaga ng mukha mo. I hate you! Inasar ni Tara si Boji nang makita niyang ini-stalk niya yung FB account ni Caroline na nag-aantay ang dalaga ng update nila sa dinner ng pamilya nila kasama sila Bingo at Snoop. Nagpalusot naman si Boji na tinitignan lang niya ang mga outfit ni Caroline, sabay tinignan din ni Tara ang larawan ng dalaga at sinabing napakaganda nito sa aura niya, sabay tinanong niya si Boji kung okay na si Caroline sa kanila. Habang tinodo ni Caroline ang pag-inom, nasinita naman siya ni Bingo nang iinumin na naman niya ang isa pang baso na kinuha niya sa waiter, sabay tinanong niya kung anong problema ni Caroline. Todo deny naman ang dalaga, sabay tinanong niya kung bakit siya hinahanap ng binata na agad namang inabot ni Bingo yung pinabibigay ni Lola Nene na agad sinabi ni Caroline na ipaabot niya ang pasasalamat niya kay Lola Nene na agad namang sinagot ni Bingo ng letter K na mas lalong nabadrip si Caroline na sinabi niyang naiinis siya kapag sinasagot siya ng binata ng K at napagtanto ni Bingo na nagtatampo nga talaga si Caroline sa kanya dahil sa reply niya sa text niya. Pinaliwanag ni Caroline na matutuloy na ang pagpe-present ni Bingo ng proposal niya sa GLC at nakabayad na din siya na ang ibig sabihin ay tapos na ang business nila, sabay sinabing masaya siya na nakatrabaho niya si Bingo, sabay nakikamay sa binata na natahimik lang ito dahil ayaw niyang marinig yun mula kay Caroline dahil hinahanap-hanap na niya ang dilaga. Nang makikipagkamay na sana si Bingo ay sakto namang dumating si Snoop na masaya ito dahil ang daming pina-take out ni Yaya Ikay para sa kanila at sinabing aabot hanggang sa kapitbahay nila sa dami ng iuuwi nila, sabay nagpasalamat na din siya kay Caroline at nagpaalam na din ang dalaga na pinagmasdan lang ni Bingo na umalis na ito, nagad naman siyang niyaya ni Snoop. Kinabukasan naman ay tinawag ni Bingo si Snoop at pinakita niya yung hawak niyang 250,000 na naipalit na niya yung checking pinambayad ni Wilson na sinabihan pa siya ni Snoop na ang yabang ni Bingo, nagtawanan pa sila na agad namang binigyan ni Bingo si Snoop ng parte niya para sa kanya at para na din sa nanay niya na agad siyang niyakap at kinis ni Snoop na tumatawa pa silang dalawa. Habang pumunta na si Caroline na mag-isa sa meeting place nila ni Aling Pato na lumang-lumang malaking bahay na nagugulat siya sa mga ibong biglang lumilipad at mukhang abandonado na ang bahay na yun. Nang dumugaw ito sa bintana ay nag-text siya kay Aling Pato upang alamin kung malapit na siya sa dalaga. Nagad namang nag-reply ang matanda at sinabing malapit na siya kaya pasilip-silip ang dilaga sa may gate. Habang naglalakad si Aling Pato na hawak niyang isang brown envelope ay lumilingon-lingon siya para masiguro niyang walang nakatunog sa kanya na nag-text pa siya kay Caroline na antayin niya ang dilaga dahil ipapaliwanag niya ang lahat. Nang tatawid na ang matanda papunta sa mismong bahay kung asaan si Caroline ay sinagasahan si Aling Pato na nagulat din si Caroline nang may biglang lumipad sa taas ng bahay at nalaglag ang isang itim na balahibo. Kahit anong gawin nila Cindy at Gina na ilihim ang nakalipas at ang krimen na ginawa nila ay panahon mismo ang mag-aayos ng lahat para makuha ni Caroline ang hustisya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.